Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, meron nang magpa-file ng plunder complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At according to former Senator Antonio Trillanes, ang magpa-file nito ay mga religious organizations. Of course, alam naman natin na hindi naman pwede tanggalin si Sara sa pwesto, hindi naman pwede ikulong siya kasi ang plunder non-bailable eh. Ibig sabihin, pag file niyan, pwede isyuhan ng arrest warrant after that laban sa'yo at kulong ka automatic habang nililitis ang kaso. Hindi ka pwede mag-post ng bail. So yan ang very serious issue dyan sa plunder complaint. Pero dahil impeachable official si Sara Duterte, kagaya ng presidente at ng ombudsman and other constitutional agency heads, and pati na yung mga justices ng Supreme Court ay hindi siya pwede tanggalin sa pwesto nor ikulong. Pero ang magandang effect dyan sa plunder complaint ay empowered ang ombudsman para imbestigahan ang kaso. Imbestigahan at timing pagdating ng February, kung saan pwede na naman mag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, yung mga itong ebidensya na kalap nila sa investigasyon nila, pwede nila i-turn over sa mga kongresista para maging basehan laban kay Sara Duterte. Isa sa mga bagay na susuriin nila ay mga bank accounts. Kasi meron tie-up ang ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na kung may at siyempre sa batas ito ng AMLAC na pwede nila o buksan ng mga records, ipakita yung mga records sa investigador kung ang isang tao ay, or lalo na kung government official, ay nasangkot sa isang serious na katiwalian at may kaso na laban sa kanya. So sa ngayon, because of the bank privacy law, so hindi pwede silipin yung record niya. Di ba naalala nyo? During the campaign period in 2016, in-expose na ito ni Senator Antonio Trillanes at challenge niya, senator pa siya noon, challenge niya si Duterte at si Sara to waive their right for privacy or sa waive their bank secrecy, the right sa bank secrecy law na pasisilipin nila yung bank records nila kung saan may nilalaman daw 4 billion sa iilan bangko dito sa Pilipinas. Isang bangko pa lang ata yun eh, BPI dyan sa Ayala. At joint account daw yun ni Vice President Sara Duterte at ni President Duterte. So maganda kasi doon, kung masilipan natin yung bank record na yun, makikita natin kung sino nag-deposit. Sila Michael Yang, sila baka pati si Atong Ang, sino ba mga politiko, baka pati China, nag-deposit ng pera doon, mga drug lord, mga wedding lord, mga gambling lord, mga ano pa ba, mga drug lord, mga kung ano, sino-sino pa mga criminal organization. Baka pati Triad, Hong Kong Triad, lahat naglagay ng pera doon, kaya umabot yun ng bilyon-bilyon. At yun, isa lang yun. Marami pa silang mga bank accounts na pwede silipin. For sure, either na close na nila yung mga accounts na yun or kaya
na nilimas na nila yung mga accounts na yun. Pero syempre, andun pa rin yung record sa mga bangko at obligado mga bangko ipakita sa mga sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ha? At syempre sa Ombudsman. So yan ang magandang balita, at sabi ni Trillanes baka itong Friday papailan na yung kaso na yan. So pakinggan natin or panoorin natin itong interview kay Senator Trillanes ng TV5. And thank you TV5 for allowing us to use this video. Ang galing-galing nyo. Okay? Sige, i-play na natin to. Kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes dun sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po, kumakalat sa social media na para this week, meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos. At, oo, yes, Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Hindi nyo alam. Baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante yan o kung ano man So doon lang po yan sa gobyerno. Hawak nyo na ba? May kopya na ba kayo? We'll see. Sa sektor po ba galing itong magpa-file ng plunder case po? Sino magpa-file? Na baka sa Friday? Opo. Sa mga miyembro ng civil society at simbahan. Okay. May isa yan pa po. Okay. Very good, ha? O yan na. Klaro na yan, ha? Kaya Senator Antonio Trillanes na mismo na meron talaga na maipafile na plunder case. At yun nga, hindi lang yung bilyon-bilyon na nakita sa bangko nila in 2016, pati na rin yung mga Mary Grace Piatos na accounts, yung sa baka na ma-explain na rin kung saan napunta yung 125 million na confidential funds siya in 2022. At yung, syempre, yung iba naman dyan ilalagay sa dummy accounts. Pero malay mo, dahil baka kumpiyansa siya, dahil doon time na yun, okay pa yung unitives na union nila, baka masyado siyang kumpiyansa, nilagay niya sa pangalan niya. Parang si Marcoleta na masyadong kumpiyansa na lawyer siya, na hindi nagsinungaling na sa sose niya, na hindi naman natakot na masilipan yung pagsisinungaling niya sa sose niya, na wala siyang campaign contributor. So ngayon kasi wala na si Martires, ayan na, at nailabas na yan dahil sa mga transparency campaign ni President Bongbong Marcos. So ito rin si Sara, hopefully cross our fingers, naging kumpiyansa rin siya na kagaya ng tatay niya, super magaling na lawyer siya, at baka akala nila forever na yung Unitives Union, magtatakip-takipan sila, so hindi masisilipan yan. Ngayon, nabago na rin yung ombudsman at kalaban, dati kanila, pero ngayon hopefully kalaban na talaga nila. So yan, dyan mabubulgar na yan. Finally, after
after a very, very long time. From 2016 pa, dapat nakita na natin ito. So, almost 10 years na. Inantay natin na maisa publiko itong mga bank accounts nila na noon pa man ay malaki na. Mas lalo na nung naging presidente na si Duterte at naging mayor at vice president si Sara Duterte. At yun nga, tulad ng sinabi natin, madagdag na dyan, yung Mary Grace Piatos at yung iba pang anomalies sa 612 confidential funds for year 2023. At baka meron rin siya mga unaccounted cash advances sa DepEd na worth 7 billion at meron rin billion na anomalies dyan sa DepEd relating to overpriced computer and computer rigging. So sana makikita rin dyan sa mga accounts niya. Sana naging ganyan siya kapabaya. So yun lang ang kuha natin, update dito sa issue nito at very short vlog lang ito, pre-recorded vlog kasi may lakad pa si VAT, and we just want to give you an update on this issue. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.